So magandang araw sa inyo mga bro at welcome back sa aking munting channel. Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano ayusin ang PisoNet na ayaw mag power on. So para dun sa nagtanong na si Joanna Marie Garcia. So ang tanong niya is kabibili lang daw niya yung PisoNet niya pero ayaw nang mag power on. So tinatanong niya kung ano yung problema. So ganito Joanna, no, ituturo ko muna yung mga dahilan kung bakit ayaw mag power on ang PisoNet. So maraming dahilan yan. So isa-isahin natin. Magsisimula tayo dito sa post button switch. So yan, pwede rin tong dahilan. Yan, pwede rin tong wire papunta doon sa board. Pwede rin dahilan yan kung pag may putol. So yan, ito yung galing sa push button switch. Pwede rin tong dahilan, itong connector na to maluwag na sa loob, kaya hindi na nagkukontak tong dalawang pin para sa switch. Pwede rin tong pin na to kinalawang, kaya ayaw mag switch ang PisoNet. Tapos pwede rin tong power supply sira, kaya ayaw mag power. At itong outlet maluwag. Yan, abutin ko muna. So pagka maluwag yung outlet, isa rin dahilan to kaya ayaw mag power on. Hindi nakukontak tong power cord sa outlet. So pwede rin tong dahilan, maluwag sa loob. At saka itong switch sa likod, saan ba yun? Ito, pwede rin tong dahilan. Yan, pag sira to, dahilan din yan ng ayaw mag power on. Yan, at saka pwede rin tong board na mismo ang sira. Okay, so tuturuan kita kung paano mo umpisahan, paano mo malalaman kung saan yung sira. Ituturo ko yung step by step kung paano i-repair ang ganitong sira ng PisoNet ayaw mag power on. So ibalik ko muna tong mga pinaghuhugot ko. Yan, yan, so sinaksak ko na. So okay naman tong outlet ko, masikip siya. Yan, yan, so itesting muna natin para malaman nyo na ayaw mag power on. Okay, so saksak natin. Yan, ito yung power cord. Ngayon isaksak na natin. Yan, so nakasaksak na. So may power to mga bro. Yan, pag isits ko tong ilaw, ayan, so mayroong kuryente. Ngayon testing natin. So ayan, ayaw mag power. So ganito gawin mo, no, Joanna. Una mong gagawin, kung hindi mo kabisado tong switch sa may board,
sundan mo tong push button switch. Yan. Sundan mo tong wire papunta sa board. Okay? Yan. So sa akin is kabisado ko na yung switch sa may board. So nasaan na yung Phillips screw ko? Ay, ito pala. So ito yun, yung wire galing sa push button switch. So ayan, hugutin mo to. Ayan. So kailangan tandaan mo yung pinagugutan mo. Kasi dito na tayo mag-switch sa may board. So ito-touch natin yung dalawang pin para sa switch. Okay? Para malaman natin kung dito yung problema sa switch, push button switch, o kaya itong connector, o kaya itong wire. Okay? So pagka tinouch natin yung dalawang pin tapos umandar siya, ibig sabihin nandito yung problema. Pwedeng itong connector na to maluwag, o kaya itong wire may putol, o kaya yung switch sa taas, push button switch, may problema kaya ayaw mag-switch. So touch ko na yung dalawang pin. Yan. So nag power on siya. So ayan, may ilaw na yung timer. So ibig sabihin nandito yung problema sa may switch. Pwedeng itong connector, o itong wire, o yung mismong switch dito. So para malaman natin kung saan ang sira, baka itong connector or wire, so gagawin natin is patayin muna natin. So patayin ko muna. Tapos ko itong dalawang pin. Ayan. So namatay na. Ngayon ibalik ko to. Ayan, so nabalik na. Dito naman tayo. Dito tayo mag-switch sa may touch switch na to. So pag ditikitin natin to, para malaman natin kung ito yung problema o dito sa wire. Okay? So pagka pinagdikit ko to tapos umandar, ibig sabihin ito yung problema, itong touch switch na to. Okay? So pagdikitin ko na. Yan. So nag power on siya. Ayan, may ilaw na yung timer. Ayan, so nag-power on siya. Ibig sabihin, ito yung sira. So, kailangan ng palitan. Palitan or pwede naman tong linisin sa loob. So, mamaya papalitan ko na lang yan. So, ito yung pamalit ko. Yan. So, ibig sabihin, ito lang yung sira sa may switch.
So, paano naman kung sa pag-touch natin itong dalawang pin para sa switch is hindi nag-power on? So, ibig sabihin, wala sa switch ang problema. Okay? So, ituturo ko yung sunod yung gagawin. So, mamaya ko na ayusin tong switch sa taas. Yan, so mamaya ko na palitan yung switch. Para alam niyo yung susunod yung gagawin. Kung sakaling hindi yung switch ang problema. Okay? So, halimbawa, tinouch natin tong dalawang pin, tapos hindi nag-power. So, sunod yung gagawin is, i-check natin tong power supply. Okay, so kung paano yon, ganito. So, unplug muna natin. Yan. Naka-unplug na. Tapos, hugutin natin tong 24 pins connector. Yan. Tapos, itong yan. 4 pins connector. Ngayon, kuha kayo ng pang-jumper nyo. Ayan. Tapos, i-short natin tong green at black. So, kahit saang black dyan. Basta green at black. So, suot ko lang. So, hirap pag walang tagahawak ng camera. Ayan. Suot ko na sa green. So, itong pang jumper ko is kapirasong lead. So, diskartehan nyo na lang kung anong gagamitin yung pang jumper. Pwede rin yung paper clip. So, ayan. Pag na-jumper na to, ganito. So, ayan, naka-jumper na. Tapos, saksak natin. Yan. Pansinin nyo itong pan ng power supply. Okay? So, saksak ko na. Pagka umikot to, ibig sabihin, nagpa-power on tong power supply. Okay? So, saksak ko na. So, ibig sabihin, nagpa-power on tong power supply. Okay? So, paano naman kung sinort natin tong green, tapos hindi nag-power on tong power supply? So, sunod yung gagawin is hugutin muna natin. Ayan. So, nahugot na. Tapos, halimbawa, sa pag-short natin ng green at black. Ayan, tapos, nung sinaksak natin is hindi nag-power on. So, sunod yung gawin is check nyo tong outlet kung may supply. Ayan, so set natin. Kunwari, kung wala kayong tester, kahit anong appliances, kuha kayo ng electric fan or kahit ano, para malaman natin kung may 220 volts dito. Kasi pag walang voltahe dito, ibig sabihin sira yung switch sa likod, yung pinakita ko kanina. Yan. Ito. Kaya check natin tong outlet kung may 220 volts. So set ko sa AC. Ayan. 750 AC. So kahit wala kayong tester,
pwede yung electric fan para malaman nyo lang na may kurente itong outlet. Okay, so ilagay ko na. So ayan, mayroon. So ibig sabihin walang problema yung switch sa likod, may voltahe. Pagka ganito mga bro, may voltahe dito na to 20 volts. Tapos sinort natin tong green at black is nung sinaksak natin is ayaw mag power on. So ibig sabihin sira tong power supply. So palitan nyo to. Okay, so paano naman kung okay naman tong switch, tapos nagpalit na kayo ng power supply at mayroong 220 volts naman kayong nasusukat dito sa outlet, is ayaw pa rin mag power on. So sunod yung gagawin is mag-replace kayo ng BIOS. Yan, so kung paano mag-replace, hanapin nyo yung 8 pins IC o chip. So natakpan siya. So lagyan natin ng ilaw para makita nyo. Ayan. Ayan. So ito yung BIOS chip nya. So i-replace nyo yan. So kung paano mag-replace, may nagawa na akong video kung paano mag-replace ng BIOS chip. So ilalagay ko lang yung link sa my description. So panoorin nyo na lang para matuto kayo kung paano mag-replace ng BIOS. Okay, so palitan na natin tong switch sa taas. Ito. So ayusin ko lang tong camera. So gagamit tayo ng soldering iron. So palapitin natin tong lapit natin tong camera. Yan. Tapos palitan natin tong switch. Okay. So ito yung pamalit natin. Ayaw ah. Ako. Ayan. Ayan, so natanggal na itong wire, tapos baklasin natin to. So yun, natanggal na. Palitan natin ng panibago. Yan. Tapos hinangan na natin. Yan. Tapos lagyan natin ng lid para kumapit. Yan.
So napalitan na siya. So testing natin. So dito naman tayo sa harap. Yan. So ibalik natin tong mga binaklas natin. So hirap pag walang cameraman. So ako na lang yung cameraman. Ayan. So napalitan ko na yung switch sa taas. Tanggalin ko na yung itong jumper. Ayan. Tapos i-connect natin tong lagyan ko ng ilaw, madilim. Yan. Itong tawag nito 4 pins connector. Yan. Tapos itong 24 pins. Ayan. Ayan siya. Tapos na-connect na rin itong switch connector. Tapos saksak natin itong power cord. Ayan. So monitor itong isa. Ayan. So nakasaksak na siya. Ngayon ay baba ko lang to. Ngayon i-testing natin kung umobra ba tong repair ni Marlon. So switch on ko na. Ay, hindi pala nakasaksak. Patay tayo dyan. So ito yung power cord ng pisonet. Yan. So iba yung nakasaksak. Soldering iron nakasaksak. Yan. Saan na yun? Ito. So isaksak ko na yung power cord ng pisonet. Ayan. Ayan. So testing natin kung umobra ba tong repair ni Marlon. So pindutin ko na. Yan. So nag-power on siya. Yan. Power on siya. So walang CMOS battery. Si lobat. Kailangan ng palitan. So bibili muna ako bago ko lagyan ng CMOS battery. Ayan, so nagpa-power on siya. Lagyan ko siya ng oras. Saan na yung ano dito? Susi. So subukan natin lagyan ng oras. Yan. Ayan, so hanggang dyan lang siya kasi hindi nakakabit tong hard disk. So i-connect natin. Connect natin tong hard disk. So patayin muna natin. Galing natin itong saksakan para hindi tayo mag-ground. So pag nagbabaklas kayo ng computer nyo, lagyan nyo yan plug para hindi kayo mag-ground.
Yan, so nakakonect na yung hard disk. So saksak uli natin. Yan. Tapos power on natin. Lagyan natin ng oras. So yan, laging nare-reset kasi walang CMOS battery. So press F1. So may oras na. Ayan, nag-loading na yung Windows. So ganun lang kung paano ayusin ng Pisonet na ayaw mag power on. So sundan nyo lang yung tinuro ko kanina, step by step kayo. So unahin nyo yung switch papunta sa board. So doon kayo mag switch sa mismong board. Tapos kung ayaw pa rin, ayaw mag power on, sunod yung i-check is yung power supply. Ngayon kung hindi pa rin nag power on yung power supply, na short nyo na yung green at black, tapos hindi pa rin nag power on, check nyo yung outlet, yung kanina. Check nyo yung outlet kung may voltahe 220 volts. Kung walang 220 volts, pwede yung switch sa likod ang problema. So kung mayroon naman kayo nasukat na 220 volts, ibig sabihin yung power supply ang problema. So palitan nyo. Okay? So kung nagpalit na kayo ng power supply at ayaw pa rin mag power on, yun ang last yung gagawin, yung mag-replace kayo ng BIOS. Okay? So ilalagay ko lang yung link sa may description kung paano mag-replace ng BIOS chip. Okay? So maraming salamat sa panonood mga bro. At kung bago ka pa lang sa aking channel at hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Kasi nag-upload ako ng iba't ibang tutorial na pwede mong magamit, pwede mong pagkakitaan. So yun guys, maraming salamat sa panonood.